Hello, welcome back to Tarot Page Philippines. Gawin natin yung weekly horoscope for March 17 to 23 para po sa may mga Sun, Moon, and Rising sign na Aquarius. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. And kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, at Rising sign nyo kasi importanteng malaman nyo yun, kung para saan din, sa dulo po ng video, meron po tayong link dito. Tandaan natin na readings po will be for guidance purposes, so use your free will wisely. At in-invite ko rin po kayo na maging member. Click nyo po yung join button sa baba para magkaroon kayong access sa ating mga extended and exclusive readings and additional benefits po. For private readings po and spellworks, message na po kayo sa page natin. May admin na tutulong sa inyo. Donations, pwede nyo pong gamitin yung thanks button sa baba. Aquarius, my dear, how are you? So, meron tayong Empress and the card of the Poise. You know what? Ito, Aquarius. Sorry. Makate. Andun yung you're trying to value, you want to find value para sa sarili mo. Andoon na naghahanap ka na, or deep inside, you are longing na makita yung worth mo, makita yung importance mo, makita ng mga tao yung halaga mo sa buhay nila. Yung tipong gusto mo makita na, uy, ako yung kaibigan mo na ganito, naghahanap ng way para matulungan ka, andyan pag kailangan mo ko. Andoon na, this is a moment na kung saan, hinahanap mo yung place mo right now. Hinahanap mo yung value mo. Kasi di ba ang isang bote ng mineral water, depende kung nasan ka, nag-iiba presyo niyan. Iba yung presyo niya kapag sa tindahan mo binili, sa convenience store, sa mall, kahit sa kalsada, tsaka kapag sa sa airport, nagbabago. Yung kumbaga sinasabi ng cards, your value is being known, it will be determined, depende kung nasan ka. So, andun na, hinahanap mo, saan ka ba bina-value? Saan ka ba bibigyang halaga? So, this is a good time to evaluate. Are you still in the right place? Andun ba na yung mga are you still with the right group of people? O time na para mag-check na kung kailangan mo pang mag-stay with them? Kasi, may point ng medyo sunod na yung ibang disappointments mo towards them. Isa in-evaluate mo din, baka mamaya baka masyado mataas na expectations mo, or doon na napapataas lang yung tina-target mo, na baka naman at some point there is a part na sumasobra ka din. So, ando na, you're still trying to keep it balanced hanggat maaari. Pero habang tumatagal kasi, medyo napapa-question nga talaga eh. Which is a good thing. Kasi that's actually a form of self-respect na pinapairal mo. Now, what's crossing you is the 6 of Cups, and to be fair. To siguro, although yes, kino-consider mo din kasi na, syempre matagal mo nang kakilala, may mga pinagdaanan na kayo, oo, may bearing siya, pero wag mo lang doon i-base. Kasi, every relationship, kahit ano man yan, may it be romantic, platonic, professional, kapag ang respect is wala na, it's hard to stay. Yun yung sabi ng nanay ko nun eh. Kapag sa kanya mag-asawa nun, na kapag ang respeto nawala, yung pagmamahal, hindi na kaya mabuhay. Hindi niya na kayang tumayo. Hindi na pagmamahal yung nandoon. Kung hindi, pwedeng awa na lang o dahil nakasanayan mo na lang kaya tinutuloy mo. Go beyond doon sa yung pagkakaalam mo na matagal na kayo magkasama, madaming pinagdaanan. Kasi, nagbabago kasi ang tao eh. Andun yung point na pag nagbago ang tao, then, we cannot do anything about it na andoon na yun na yung nila eh. Yun na yung mindset nila. Yun na yung gusto nila. Yun na yung masasabi natin na bottom line nila. Then, big change.
we need to move forward. Kung ganun. Kasi ang maglalabas dito, self-preservation ang gagawin mo. Yung desire card mo kasi is the Ten of Wands and clean it up. Ano yung ganda ng mga plans mo din. Actually, ang dami sa inyo. Kasi may mga wasted opportunities kayo before. May mga napalagpas kayo na mga events in your life na in a way na sayang. Kasi pwedeng nakatulong yun para mas umangat, mas gumanda yung buhay mo, or you become a better and stronger person sa palagpas mo. Ano na, may nanghihingi ka na pwede ka bigyan ng another chance for those missed opportunities. Bibigay naman. You just need to really show, sabi nga ng Ten of Wands, kailangan may pakita mo talaga na desire mo yon, na deserve mo. So, anong pwede mong gawin with it? Clean it up. Literal, you clean your life. Kumaga, any excess sa life, anything that's wrong, remove it. Anything na hindi na nagsaserve ng purpose, banish it from your life na. Now, ang foundation mo kasi sa Page of Cups and Truth Be Told. Okay. So, minsan kasi sabi nila, ewan ko saan ko narinig yun, hindi daw talaga absolute ang katotohanan. May mga facts, oo, like scientific facts, ganyan, pero between us people, pwedeng totoo to sa kanya, ito yung katotohanan, pero sa akin hindi, and vice versa. So, andito na yung point na inaalam mo, ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga yung tama? Kasi, may nakikita ko dito na there are specific individuals na matagal nyo nakakilala. Siguro, mga taon na siguro, na nade-disappoint kayo. Kasi, andun yung point na hindi nyo nakikita na nag-grow. You're trying to extend your hand, pero parang nababaliwala. Now, one of two things yun. Ano malabas dito? It's either, pwedeng literal na busy lang yung tao. Or, the universe already saying, it's time for you to move forward. Yung purpose niya sa life mo is tapos na, and same thing din sa'yo. And it's time to separate ways. Na it's time naman that you open yung spot na hawak na sa buhay mo. It's time naman na ibibigay mo to sa ibang tao. Na masasabi natin na kailangan ka, and at the same time, kailangan mo din sila. Now, yung prominent past mo dito, si Fork in the Road and Queen of Wands. Yeah, I understand na may mga situation ka na pinanggalingan na hindi mo naman pinili mapunta doon. Pwedeng doon ka na pinanganak, or people chose that situation para sa'yo. And I like the mindset na ginamit mo or na-develop mo na, okay, hindi naman ibig sabihin na pinanganak ako sa situation na to, na kailangan na ganito na lagi yung situation ko. Yung kasabihan nga na hindi mo kasalanan pag pinanganak kang mahirap. Pero kapag namatay ka mahirap, yun, may kasalanan ka na doon. Yes, there are may mahirap maghanap ng opportunities. Pero, remember din na kung gusto natin may paraan kung ayaw natin madami tayong dahilan. We will always need to try to find ways. Kasi even ko ang life nga nakakagawa ng paraan para magpatuloy. Remember, di ba yung nawala yung mga dinosaur? Buong mundo, pero nakagawa ng paraan ng buhay para maipagpatuloy niya, mahanapan niya na magkaroon ng buhay ulit sa bundok ibabaw. Or with God, because of the fall of man, gawa siya ng paraan para magkaroon ng ulit ng way for men to reconnect with God. And that's with Jesus Christ, di ba? So, andun na ilaban mo to kasi ito yung pamamaraan mo ng pagganti na you're telling them, hindi dahil kayo namili sa akin para sa sitwasyon na to, or na pinanganak ako sa sitwasyon na to, ganito na ako, na hindi ko mababago to. That's a good mindset. Actually, effective yon na in a way to manifest what you need in your life para maka-move forward ka to be better, stronger, and to improve the quality
ng buhay na meron ka. The possible future kasi dito, we have here the Ten of Cups and Chopped Wood. Well, one thing talaga, malaki yung chance na magde-decide ang marami sa inyo, Aquarius. Na may mga lalayuan kayong tao, may mga bibitawan kayong tao, na kahit na taon na yung binilang, wala na. Kasi andoon na, yung term is no longer giving, gano'n. The energy is not giving anymore. So, why would we stay, di ba? Kung sabihin natin na parang, kung andoon na yung kinuha naman ng tubig, sabihin natin is polluted na at wala na magawa, bakit ka magsistay doon kung pwede ka maghanap ng ibang source ng drinking water? And andoon na nakikita mo na rin kasi yung benefit na kapag lumayo ka doon sa individual or sa group of people na to, is magkakaroon ka ng more free time at more freedom para gawin yung mga bagay na alam mong para sa'yo will benefit you. So kung nakaka-resonate ka sa reading natin, in-invite kita to click the join button sa baba para maging member and magkakaroon ka ng access sa ating mga exclusive extended readings at iba pang benefits. But for now, let's continue yung reading mo. Yung sa physical environment mo, we have here the Two of Pentacles and a leg up. Well, naiintindihan ko din naman kasi itong taong, yung balak mong bitawan na tao, sabihin na natin inuubos, parang, alam mo yung parang inaasa na sa'yo yung mga problema. Pag may problema, hingi ng tulong, worst case scenario, utang, tapos parang nakikita mo wala namang ginagawa. Tapos andoon na gumagawa ka ng way or nag-extend ka ng help para makatayo sa sarili ng paa. Pero parang, ay wow, ano to? Diba? Mag-alaga na lang kaya tayo ng hayop, diba? At least sila marusa tumanaw ng utang na loob. Ito parang gusto iasa na lang lahat eh. Ano po? Kakaiba lang tong, alam mo, totoo, iwanan mo na lang to ko, please lang. Kung ganito lang naman din yung mindset nito, hayaan mo na siya. Kasi minsan yung gusto mo lang tumulong na naman kasi syempre you value the person. Tapos kung kanto naman, ay wag na day. Please, by all means, pack up. Pack up ka na. Tapos na shooting, sabihin mo direct. No. Kasi you also have your own responsibilities eh. Kumbaga ginagawa mo lang to out of love, out of concern, out of respect for the long-term friendship man to o kung ano mang relationship meron kayo. Pero kung iasa na sa'yo lahat, please, walk away, Aquarius. Your emotional environment is the chaos and conflict and ease of wands. Ayun nga. Medyo andun pa rin nagsisteer up. Kawawa yung mga feelings natin. Kawawa naman din kasi blah blah blah. Yun yung nakakaloka doon, nakakaloka na tayo, nakikita natin yung situation nila or situation niya na ito yung kailangan niyang gawin. Pero parang siya, ayaw naman niya help yung sarili. Then when you try to communicate with them, you try to, pinipilit mong intindihin saan sila nang gagaling. Parang minsan sila pa yung galit, sila pa yung may ayaw, sila pa yung lalayo. Parang, yung totoo, di ba? Nagigets mo yung point? It's not worth it eh. Mas, kumbaga sa lupa, para ka nagtatanim sa bato. Hindi tutubo yun. It's better to give those help o yung meron ka na gusto mong i-help na yung help na gusto mong ibigay mo dun sa mga deserving talaga. Maybe you could consider NGO, ganyan. Or may nakikita ka na talagang maybe in your family or friend na talagang porsigido, kailangan na ng konting help. Doon mo na lang i-divert, please. Kung yun yung kasi kung gusto mo mag-extend ng sarili mo sa iba, give it to people or to an individual na deserve kasi gumagawa ng paraan. Hindi yung, walk out mo na to, please lang. Ako nahihirapan para sa'yo. Now, your hopes and fears kasi, we have here regeneration and strength. Question. At magandang tanong dito eh. Ano ba talaga hinahanap mo? Kasi, you're doing all of this for a reason. Ginagawa mo to kasi meron kang hidden message.
na ang hidden message mo, ginagawa ko to kasi I am hoping gawin nyo rin sa akin. Ginagawa ko to kasi ito yung pamamaraan ko ng pagsasabi. Sana suklian nyo din yung ginagawa ko. Unfortunately, Aquarius, hindi lahat kasi ng tao sensitive. Mas maraming tao ang insensitive. It's human nature na mas pipili ng mga tao isipin nila yung kapakanan nila kaysa sa iba. Rare ka makahanap din ng mga taong ganun na who are concerned sa well-being mo or sa well-being ng iba. But I trust naman na bibigyan ka dito. Minsan kailangan mo lang din magsalita kasi. Now, your possible future, you have your the Ace of Swords and Imagine. Ayun ang maganda, what I'm seeing in the future. The universe is giving you what we call as a blank canvas. Kumaga sa pinto or sa papel, write what you want. Ando na meron ka, may mga tina-target ka, pero may mga bagay na uunahin ng universe i-manifest sa life mo prior yung mga on the spot na iisip nyo agad na, ay, gusto ko ganyan, blah, blah, blah. O, ito yung prayer ko dati kasi ganyan. There is more of an underlining hidden gift munang ibibigay universe. And it has something to do sa nakaraan mo. It has something to do doon sa roots mo, sa pinanggalingan mo, kung saan ka man. Mukhang may pagbabalik ng nakaraan. Kasi may mga kailangan dong i-touch na mga bagay to make sure that mapapatch up siya ng very soon. Kung ano mga thoughts kailan to gagawin ng universe, click the join button sa baba para mapanood mo extended reading natin para dito. We have the cards for that already as well. Now, tandaan that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. And gusto mong mag-set ng private readings or spell works, message kayo sa page natin. May admin po tutulong sa inyo. Or if you want to send donation, you can use the thanks button sa baba. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo sa extended reading mo. Mula po dito sa Dominican Hill and Baguio City. You have a great day. I'll see you soon.